Yes, magandang umaga po sa inyo, DJ Chacha, Sir Ted. Salamat po sa imbitasyong ito. Maraming salamat din po sa pagpayag para makuha nga pong inyong reaksyon dito sa nangyaring pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill. First time ito on second reading dyan sa Kamara. Pero ito pong nakahain ngayon hanggang second degree lamang ang sakop. Una, paalala lang Mm. natin sa ating mga kapatid, last time pinag-usapan natin ito. Pag sinabing hanggang second degree, sino yung mga posibleng tumakbo? At ano po ang reaksyon ninyo dito nga sa sinasabi ng ilang mga kongresista na makasaysayan daw yung pagkakapasa ng second reading ng Anti-Political Dynasty Bill? Linawin po natin na yung pinaka-ideal na sitwasyon hanggang fourth degree of consanguinity. Kasi kapag ka second degree, ang pinag-uusapan lang diyan ay yung mga anak at yung iba pang mga malapit na kamag-anak, pero yung mga distant relatives up to the fourth degree ay hindi na po kasama roon. Tapos tandaan po natin na yung version ni D at Marcos, Sandro Marcos to be more specific, yung mas inadapt na version po sa House of Representatives na sa totoo lang mula noon pa kinall out na namin sa pagiging peking, anti-dynasty bill. Kasi anti-dynasty yung titulo pero pro-dynasty po ito in the sense na po pwede pa rin yung simultaneous holding of office sa national at local level. Bukod pa doon sa tinatawag na dynastic succession, tahimik po yung bill na ito. Kaya yung nais ipasa sa Kamara de Representante, hindi po katanggap-tanggap at dapat pong tutulan. Nagkukunwari lang po ito na anti-dynasty law kung maipapasa sa batas. Kasi nga tama rin po yung binabanggit ninyo, no, dahil ang sinasabi din nga po ng ilang mga kongresista doon na tutol dito sa Anti-Political Dynasty Bill, hindi nito Opo, masasawata yung fat dynasties. Ngayon po, tama. anong plano po ng inyong grupo? Kasi mukhang ito po talagang isusulong nila. Siyempre po, tuloy pa rin yung legislative advocacy. Hindi lang naman Kamara de Representante yung labanan, pwede rin naman sa Senado irehistro yung mga saloobin, hindi lang ng kontradaya, kundi ng iba pang mga grupo. Pero siyempre, sa isang banda, dapat din nating tanggapin yung realidad na napaka-dynastic din ng komposisyon ng Senado, for lack of a better term. Kaya medyo uphill battle po talaga ito. Kaya yung public pressure lang talaga yung magiging susing salik o key factor para po yung tunay na anti-political dynasty law ay ating maipapasa. Ano po ba ibig sabihin ng tunay na anti-dynasty law? Ulitin ko lang yung position paper ng Contra Daya noon pa. Dapat po fourth degree of consanguinity, dapat po bawal yung dynastic succession, yung kamag-anak mo yung papalit sa iyo pag natapos na yung termino mo. Tapos kinakailangan din yung sa party list system ipagbawal din yung mga political dynasty habang wala pang party list reform na naisasagawa, dapat ma-incorporate po yan sa anti-dynasty law. And isang susing usapin din sa dynasty, yung appointive officials. So hindi lang dapat elective officials yung papakialaman natin, dapat yung appointing power ng Pangulo sa pag-appoint ng secretary, undersecretary, assistant secretary at ilan pang mga susing posisyon sa gobyerno, dapat pinapakialaman din po yan kasi yung impact ng dynastic control sa appointive positions kasing tindi po ng impact sa elective positions din po. So same pa rin po ang stand ng kontradaya. Hindi po kayo Yes. sang-ayon dito sa sinasabi ni Congressman Adyong na mababago po yung political dynamics kapag naipasa itong bill na sinusulong nila? I think this legislator should be reminded of what the Constitution states. Ang nakasulat po ron, prohibit. Hindi po regulate, hindi po magkaroon ng konting control lamang. Siyempre, itong kina D at Marcos na version ng anti-political dynasty law kuno ay merong konting control pero napakalimitado po for the reasons that I mentioned earlier. Tapos kung gusto nating sumunod sa saligang batas, dapat hindi wala talaga na mga dynasty. Kasi ang madalas na argumento ng mga katulad ng sinasabi ni Representative Adyong, hindi raw maipapasa kung yung gusto ng mga iba't ibang grupo na tunay na anti-dynasty law yung siyang isusulong. If that's the case, then kailangang magpaliwanag sa taong bayan ng mga nasa Kongreso bakit ayaw nila na ito yung ipasa.
sabihin nila ng diretso, ito ay kontra sa aming interes, gusto naming manatili sa estado poder at gusto namin na yung mga kamag-anak namin may posisyon din bukod doon sa pinaka-patriarch o matriarch. Sabihin nila ng diretso, umamin na sana sila. Kumbaga magpakatotoo na kayo. Huwag nyo Yes. kaming And daanin then, sa mga palabok. sabihin ng Oo. totoo and then syempre they should receive the consequences of their action through intensified public pressure. Professor, kung sakali man though we're not sure kung papasa ito sa third reading, pupunta pa naman ito sa Apa. Senado, anong dapat bantayan ng tao pag umabot na po ito sa Senate deliberations? Kapag umabot na sa Senate deliberations or kahit sa bicameral level, yung mga specific provisions dapat bantayan natin. Yung pinaka-basic syempre, up to what degree of consanguinity. Huwag po tayong matuwa sa second degree. Ang pinaka-maximum na panawagan ay fourth degree of consanguinity po talaga. Tapos, syempre, yung sinasabi namin na dynastic succession, isang susing feature po yan ng dynasty, baliwala yung halimbawa, magkatotoo na isa lang talaga yung pupwede na tumakbo, pero ang magsasucceed naman sa kanya, kamag-anak din niya, mahirap pong maipaliwanag yung lohika na wala ka ng simultaneous na holding ng posisyon, pero yung isang posisyong yon pare-parehong apelyido lang kasi nga inaalaw mo yung succession. So, pwedeng mag-focus dun sa dalawa muna. Bagamat, gaya ng nabanggit kanina, ayokong ulitin yung iba pang mga punto. May iba pang mga susing usapin sa dynasty. Oo, maiba na po ako aantabayanan na natin Apa. po itong tungkol sa political dynasty. Last na lang po, meron po kayong tweet tungkol sa mga nangyayari dito sa Senado. Kunin lang po namin yung reaksyon ninyo. Oo, Apa. nabasa ko po yung inyong tweet eh. Ano po ba ang inyong sentimiento, reaksyon dito sa gulo sa Senado? Kung gagamit tayo ng isang salita sa wikang Ingles, performative masyado yung sitwasyon. May paiyak-iyak pa, kesyo di raw sila kinumusta, kesyo delikado raw yung buhay nila nung panahong yon. Pero alam mo, lumalabas DJ Chacha certed sa datos na unti-unti yung mga CCTV na dating nakatago pero ngayon medyo na isa publiko na yung excerpts. Wala naman talagang dapat ikabahala yung mga senador na naroon. Tapos totoo naman delikado yung buhay ng mga periodista sa mga pagkakataong nagpapalitan ng putok, pero they were holed up comfortably in a certain area na gwadyado talaga sila. Wag sana silang masyadong maging performative at talagang masiguraduhin natin na yung katotohanan ay lalabas. Bakit ayaw nilang mapanagot yung pinaka-sergeant at arms na siyang dapat na nagprotekta hindi lang sa mga senador kundi sa mga staff at mga empleyado. Apparently, siya pa pala yung nag-warning shot. Kung warning shot mang matatawag yon, kumbaga ang sinasabi nila, practically inaabsorb nila, sinasabi nakapagligtas daw siya ng buhay, samantalang lumalabas na nakagulo lang siya talaga sa mga araw na yon. Tapos yung pananagutan din nila bilang institusyon sa pagprotekta sa isang apparently fugitive. Sa panahon ngayon, tahimik sila sa isyong yon, paano nakatakas, this oras ng gabi. In fact, pinoprotektahan pa nga nila yung isang senador. Ang sabi, hindi raw tumakas kasi he was free to go at any time, including 2:30 in the morning. Hindi man lang naging red flag yon. Tapos yung senador na sumama dito sa fugitive na to, wala rin silang masyadong tindig at parang yun na nga they're cuddling each other. Kaya itong majority na to ng mga senador talagang kailangan nilang mag-script writing workshop or acting workshop para masigurado na mapagtatakpan nila. Bagamat hindi ko sinasabi na ituloy nila yung pag-cover up, sana magpakatotoo na sila. Kung yung mga taga-kamara na ayaw sa tunay na anti-political dynasty law ay kailangang magpakatotoo, yung mga ayaw naman sa transparency, accountability, justice, and respect for the law, magpakatotoo na rin sana. Huwag nang maging performative. Sir Dan, itong nangyayari ngayon na imahe sa Senado, Apa. paano natin dapat tanggapin to bilang mga Pilipino?
Kasi Hindi po dapat sige, sorry. this is an institution, di po ba, na sa mga nagdaan, magulo doon sa baba, sa lower house, ikay titingala sa kanila. Di po ba, no? Opo. Pero ngayon, ito yung nangyayari. Ikaw, bilang Pilipino, paano natin to dapat tanggapin? Ano ho ang, may magagawa ba tayo dito? Of course, matagal pa eleksyon, pero ngayon may magagawa ba tayo Opo. dito? Opo, syempre po ang basic diyan, wag nating tanggapin yung kanilang performativity at yung kanilang bad acting at bad script writing. Kailangan talagang sama-samang kondenahin. Sa aking palagay, yung medyo a good step in the right direction, yung mga pahayag na inilalabas na ilang mga individual at mga institusyon, yung mga mismong eskwelahang pinanggalingan na ilang mga senador, in not so many words, parang kinahihiya na talaga sila. At parang kulang na lang sabihin, wag na kayong bumalik dito at ayaw na naming masama o ma-associate sa inyong mga pangalan. Kailangan talaga yung public shaming na magawa. Linawin natin, Sir Ted at DJ Chacha, hindi po cyberbullying yung sitwasyon na we speak truth to power and when we publicly criticize itong mga taong ito. Hindi lang sa kanilang crocodile tears, kundi mas mahalaga pa sa crocodile tears yung mga pahayag nila na talagang mas nakasasama sa diskurso at yung mga aksyon nila na talagang hindi tumutugma sa kanilang sinumpaang tungkulin na igagalang nila yung batas at ang isusulong nila ay ang interes ng taong bayan. Malinaw na pinagpipilitan nila yung sarili nilang naratibo sa taong bayan, kaya dapat i-reject natin ito. May pakiusap din tayo, Sir Ted, DJ Chacha, sa media, ituloy yung matapang na pagtatanong, yung matapang na pag-i-interview. Linawin natin sa publiko, wala pong unethical dun sa isang anchor. Hindi po si Sir Ted or si DJ Chacha tinutukoy ko, pero may isang anchor kasi na pinipilit i-justify yung pagtatago ng isang fugitive. In-interview niya yung abogado ng fugitive na to, tapos natatawa na napapailing yung anchor. Normal pong reaction yan, hindi po unethical at unprofessional yung mga ganong klaseng attitude. Para mo na rin tinanong nung nag-hair flip yung isang anchor noon sa kanyang ini-interview na talagang malinaw na binobola lang siya. Yung mga ganong actuations, mahalaga po yan para bigyang linaw sa publiko na kailangang interviewin tong taong to, pero sige, pakinggan natin, pero maging jaded observers tayo. Yun ang kinakailangan sa kasalukuyang panahon. Sana mas matapang pa yung media. Ituloy yung mas responsableng periodismo po sana. Salamat po na marami, Professor. At sa isang pagkakataon pa po, muli kaming makikipag-ugnayan sa inyo para pag-usapan po naman yung ang usapin ngayon pag nagsimula na po sila doon sa kanilang patawag para po sa sinasabing mga pagpapakalat po ng fake news sa ano naman yung ibang pagkakataon just for lack of time this morning. Pero Professor, salamat salamat po sa inspirasyon. Basically, salamat sa inspirasyon. Thank you po, sir. Salamat na marami, Professor. You inspire us. Salamat po. Salamat. Thank you very much. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.